Mabuti ang mga tanong o pahayag at piliin ang tamang sagot. Isulat ito sa inyong kwaderno. Number 1. Alin sa mga sumusunod ang nagpapahayag ng kahalagahan sa paggawa ng abonong organiko? Letter A. Napapabuti ang hilatsa ng lupa gamit ang abonong organiko. B. Malusog na paglaki ng mga pananim at hindi na kailangang bumili ng abonong komersyal. Letter C. Pinapaganda ang kapasidad ng lupa sa paghawak ng tubig. Letter D. Lahat ng nabanggit. Number 2. Kung walang bakanting lupa o espasyo sa bahay, alin sa mga sumusunod ang pwede mong gamitin bilang compost o isang lalagyan ng mga tuyong dahon? Balat ng prutas at gulay ng mga tirang pagkain. Letter A. Lumang kariton. B. Pinagpatong-patong na mga lumang gulong ng sasakyan. Letter C. Kahong gawa ng karton. Letter D. Maliit na balde. Number 3. Alin sa mga sumusunod na mga hakbang sa paggawa ng abonong organiko ang nauunang gawin? Letter A. Ilagay ang mga natuyong dahon na bulok na prutas, gulay, pagkain, at iba pang nabubulok na bagay. Letter B. Araw-araw nitong diligan. Takpan ito ng kahit anong pantakip. Letter C. Gumawa ng hukay na may 1 metro ang lalim. Letter D. Ilagay o ilatag ang mga nabubulok na bagay sa hukay hanggang umabot ng 12 pulgada o 30 cm ang taas. Number 4. Ang mga sumusunod ay katangian ng lupang taglay, ang abonong organiko, maliban sa isa. Alin dito? A. Maganda ang texture at bungkal, tilt. B. Malambot. C. Hindi mabilis matuyo. D. Matigas. 5. Gaano katagal bago magamit bilang pataba ang mga nabubulok na basura? A. 5 araw. B. 2 linggo. C. 1 buwan. Letter D. 2 buwan. Number 6. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa abonong organiko? A. Ang abonong organiko ay mula sa pinaghalong urea at sabon. B. Ang abonong organiko ay mula sa pinaghalong asin, asukal at gatas. C. Ang abonong organiko ay mula sa pinaghalong nabubulok na dahon, tirang pagkain, balat ng prutas, gulay at dumi ng hayop. Letter D. Ang abonong organiko ay mula sa pinaghalong karne ng baboy at gulay. Number 7. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit kailangang dagdagan ng abonong organiko ang lupang taniman maliban sa isa. Alin ang ito? Letter A. Upang bigyan ng pagkain at masustansya ang mga halaman. B. Upang lumaking malusog at
mamunga ng husto ang mga gulay. Letter C, upang mapalitan ang mga nawawalang sustansya ng lupa. Letter D, upang dumami ang mga insekto sa lupa. Number 8, ang basket composting ay, letter A, paraan ng paggawa ng basket na yari sa yantok. Letter B, paraan ng pagpapabulok ng mga basura sa isang lalagyan na tulad din ng compost pit. Letter C, paraan ng paglalagay ng mga halaman sa basket. Letter D, wala sa nabanggit. Number 9, isa sa mga paraan ng paggawa ng abonong organiko ay tinatawag na fermented fruit juice. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan dito? Letter A, ito ay mula sa pinaghalong muscovado sugar o kalamay at hinog na mga prutas na hindi maasim. B, ito ay mula sa mga nabubulok na mga dahon, tirang pagkain at dumi ng mga hayop. Letter C, ito ay mula sa pinaghalong paminta, asin at isda. Letter D, lahat sa nabanggit. Number 10, ano ang tawag sa isang hukay o isang lalagyan kung saan pinagsama-sama ang mga nabubulok na mga dahon, prutas at gulay, at mga tira-tirang pagkain? Letter A, compost. Letter B, soil holder. Letter C, nitrogen. Letter D, rain water. Aralin 1. Abono ko, pahalagahan mo. Ang paggamit ng abonong organiko ay malaking bagay upang magkaroon ng masaganang ani ang isang magsasaka. Malaking tulong ito upang makatipid sa pagbili ng mga abonong di-organiko na makikita sa mga pamilihan. Ang organikong abono ay madaling gawin gamit lamang ng mga bagay na makikita sa kalikasan at ito ay ligtas gamitin at walang masamang epekto sa kalusugan ng tao. Ito rin ay walang halong chemical na maaaring magdulot ng pagkasira sa kalikasan. Balikan. Sa nakaraang module ay napag-aralan ang tungkol sa pamamaraan ng pagtatanim ng gulay. Pero bago tayo magpatuloy, maaaring sagutin muna ang sumusunod na gawain para malaman mo kung gaano ka kagaling sa nakaraang aralin. Maalaala mo kaya? Panuto. Isulat ang titik T kung ang pangusap ay naglalahad ng tamang pamamaraan ng pagpili ng itatanim na gulay. M naman kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Blank number 1. Ang luwad ang pinakaangkop na uri ng lupa na maaring pagtaniman ng mga halamang gulay. Blank number 2. Sumangguni sa kalendaryo ng pagtatanim upang ang mga halamang itatanim ay maiaangkop sa tamang panahon at klima. Number 3.
diligan ang mga pananim isang beses sa isang linggo. Blank number 4. Mahalagang maihanda ang tamang uri ng lupa bago magtanim ng halamang gulay. Number 5. Mayroong mga buto na maaring itanim na makikita sa tindahan ng mga halaman na nakabalot at may sertipikasyon ng ahensya ng pamahalaan. Tuklasin. Ano ang mga bagay na kailangan mong tuklasin? Kaibigan, sa araling ito, kailangan mong maipamalas ang pag-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at mga maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay. Magiging maunlad ka sa paghahalaman kung masagana ang inyong ani. Para masagana ang inyong ani, dapat lumaking malusog ang iyong mga pananim. At upang lumaking malusog ang inyong pananim, ay kailangan mong gumamit ng abonong organiko. Meron ba kayong bakanting lupa sa inyong bakuran? Nais mo bang magtanim ng sarili mong gulay? Hirap ka ba sa pagpapalaki ng inyong mga pananim? Paano nga ba magkaroon ng maraming ani na hindi na kailangang bumili ng di-organikong abono? Upang masagot ang lahat ng mga katanungang ito, palawakin ang inyong kaalaman ukol sa module na ito. Maaaring sagutin mo na ang mga sumusunod na pagsasanay. Panuto. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng compost sa mga may espasyo sa bahay. Kopyahin ito sa kwaderno at isulat sapat lang ang tamang bilang 1 to 8. Blank number 1. Ipunin ang mga natuyong dahon, mga bulok na gulay, prutas at mga tira-tirang pagkain. Blank. Ipatong dito ang mga dumi ng hayop. Blank. Gawin ang pagtambak hanggang mapuno ang hukay. Blank. Hintayin lumipas ang 2 buwan o higit pa bago gamiting pataba. Blank. Diligan araw-araw. Takpan ito ng kahit na anong bagay na maaaring gawing pantakip. Blank. Patungan ito muli ng lupa o apog. Blank. Sa hukay, ilagay o ilatag ang mga nabubulok na bagay hanggang umabot ng 12 pulgada o 30 sentimetro ang taas. Blank. Gumawa ng hukay na may 1 metro ang lalim sa tuyong lugar, patag at medyo malayo sa mga kabahayan. Suriin. Ano-ano ang mga bagay na kailangan mo pang malaman? Mahalaga ba ang abonong organiko sa pagtatanim? Para malaman mo ang kasagutan, basahin ang mga sumusunod na pahayag upang matutuhan mo ang mga kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko. Dahil sa paulit-ulit na pagtatanim, maaaring maubos ang mga sustansya
sa lupang tinataniman. Kaya, malaki ang ginagampanan ng abonong organiko sa usaping ito. Sa paglalagay ng abonong organiko sa lupa, napapalitan ang mga nawawalang sustansya nito. Ginagawa ito upang patuloy na tumubong malusog ang mga pananim at makapagbigay ng masaganang ani upang makatulong sa iba pang pananim at makapagbigay ng masaganang ani upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming uri ng abono ang naglipana sa pamilihan. Mayroong mga abono na di-organiko na madalas makikita sa mga tindahan. Iminungkahi piliin ang organikong abono dahil ito ay ligtas gamitin at walang masamang epekto sa kalusugan ng tao. Ang paggamit ng organikong abono ay hindi nangangailangan ng malaking halaga dahil ito ay ginagamitan lamang ng mga materyales na makikita sa bahay at kapaligiran. Sa paggawa nito, kinakailangan lamang ng ibayong pag-iingat at tamang pagsunod sa mga paraan ng paggawa upang maiwasan ang hindi mga kanais-nais na pangyayari. Ang abonong organiko ay mula sa nabubulok na mga bagay tulad ng mga tira-tirang pagkain, balat ng gulay at prutas, mga tuyong dahon o damo at dumi ng hayop. Tinitipon at inilalagay ito sa isang lalagyan o compost upang maging isang ganap na abono. Ang paggawa ng abonong organiko ay kaaya-ayang gawin. Ito'y mahalaga sa paghahalaman dahil sa abonong organiko. Pinalalambot at pinapaganda nito ang hilatsan ng lupa. Pinabubuti ang daloy ng hangin at kapasidad na humahawak ng tubig. Isa pang kahalagan nito ay pinapalago ang mga halaman na walang gastos dahil hindi mo na kailangan bumili ng abonong komersyal sa mga pamilihan. Dahil dito, makakasiguro tayong ligtas kainin ang mga halamang gulay. Ang abonong organiko ay napatunayang epektibo sa pagpapalago ng mga pananim at nakakatulong upang maiwasan ang pagkasira ng kapaligiran. Nakapagbibigay ito ng masaganang ani para sa mga magsasaka at ligtas pa ito sa kalusugan ng mga tao. Isang paraan ng pagbubulok ng mga basura sa isang lalagyan na tulad ng compost pit ay tinatawag na basket composting. Sa pamamagitan nito, ang mga nabubulok na basura ay maaari ring gamiting pataba pagkaraan ng 2 buwan o mahigit. Ang paggawa ng compost ay napakadali. Basahin at sundin lamang ang mga sumusunod na mga gawain o paraan sa paggawa ng abonong organiko. Para sa mga may sapat na espasyo o lugar sa bahay, una, gumawa ng hukay na may 1 metro
ang lalim sa lugar na tuyo, patag at medyo malayo sa bahay. Pangalawa, tipunin ang mga natutuyong dahon, nabubulok na gulay, prutas at mga tirang pagkain. Katlo, sa hukay, ilagay o ilatag ang mga nabubulok na bagay hanggang umabot ng 12 na pulgada o 30 sentimetro ang taas. 4. Ipatong ito ng mga dumi ng hayop. 5. Patungan ito muli ng lupa o apog. 6. Gawin ang pagtatambak hanggang mapuno ang hukay. 7. Araw-araw itong diligan. Takpan ito ng kahit anong uri ng patakip. 8. Hintayin lumipas ng 2 buwan o higit pa bago ito gamitin pataba. Kung kayo naman ay walang sapat na lugar, pwedeng gumawa ng compost sa pamamagitan ng pagre-recycle. Isa pang makabagong pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko ay ang paggawa ng FFG o fermented fruit juice. Narito ang mga kagamitan: hinog na mangga, papaya, marang, langka, saging o kahit anong prutas na hindi maasim. Manila paper, banga, balde o anumang pwedeng paglagyan. Tali o panali, muscovado, sugar o kalamay. Pamamaraan sa paggawa. Una, manghiwa ng 1 kilo ng prutas. Pangalawa, ilagay sa banga ang unang kalahati at pagatungan ng kalahating kilo ng muscovado. Pangatlo, ipatong ang ikalawang kalahati ng prutas at patungan uli ng kalahating kilo ng muscovado. 4. Takpan ng papel at talian. Ilagay ito sa lugar na malamig at hindi nasisikatan ng araw. 5. Ito ay magagamit mula 7 hanggang 14 na araw na ma-ferment. Ano ang pakinabang natin sa FFG o fermented fruit juice? Nagbibigay ito ng elementong potassium para sa paglaki ng bunga. Nagbibigay din ito ng karagdagang resistensya laban sa insekto. Tumutulong ito sa pagpapataba ng lupa at tanim. Paano gamitin ang FFG o fermented fruit juice? Una, bawat litro ng tubig, ihalo ang 2 kutsara ng fermented fruit juice. I-spray sa dahon o idilig sa lupa mula alas 4 p.m. hanggang alas 6 p.m. ng hapon. Gawin ito mula 7 hanggang 10 araw, 7 to 10 days. Tayahin, panuto. Basahing mabuti at piliin ang tamang sagot. Isulat ang titik lamang at gawin ito sa inyong kwaderno. Blank number 1. Ano ang kahalagahan sa paggawa ng abonong organiko? Letter A. Pinapataba nito ang halaman nang walang gastos. B. Pinapaganda ang kapasidad ng lupa
sa paghawak ng tubig. C. Pinabubuti nito ang hilatsa ng lupa. Letter D. Lahat ng nabanggit ay tama. Blank number 2. Kung walang bakanteng lupa o espasyo sa bahay, ano ang maaring gawin upang makagawa ng compost? A. I-recycle ang mga lumang gulong ng sasakyan sa pamamagitan ng pagpatong-patong para magsilbing hukay ang mga ito. B. Bumili ng lupa sa kapitbahay. C. Gamitin ang batsyang ginagamit ng iyong nanay sa paglalaba. D. Makahanap ng malaking karton para gawing compost. Blank number 3. Ang mga sumusunod na pahayag ay nagsasaad ng mga pakinabang ng fermented fruit juice maliban sa isa. Alin ito? A. Ito ay nagbibigay ng elementong potassium para sa pagpapalaki ng bunga. B. Ang fermented fruit juice ay nagbibigay ng karagdagang resistensya sa tanim laban sa insekto. C. Ang lupa at mga tanim ay pinapataba ng fermented fruit juice. D. Pinapaiksi ng fermented fruit juice ang buhay ng mga pananim. Blank number 4. Alin sa mga sumusunod na mga hakbang sa paggawa ng abonong organiko ang unang ginagawa? A. Pagsama-samahin ang mga tuyong dahon, bulok na prutas, gulay, tira-tirang pagkain, at iba pang nabubulok na mga bagay. B. Araw-araw itong diligan. Takpan ito ng kahit anong pantakip. C. Gumawa ng hukay na may 1 metro ang lalim. D. Sa hukay, ilagay o ilatag ang mga nabubulok na bagay hanggang sa umabot ito ng 12 pulgada o 30 sentimetro ang taas. Blank number 5. Bago gamitin ang mga nabubulok na mga bagay tulad ng dahon, gulay, prutas, tira-tirang pagkain at dumi ng hayop, ay kailangang palipasin muna ang puwang. Letter A. 2 araw. B. 2 linggo. C. 2 oras. D. 2 buwan. Blank number 6. Upang maging pataba ang mga basura, ito ay pinabubulok muna sa isang lalagyan tulad ng compost pit. Ano ang tawag sa paraang ito? Letter A. Basket composting. B. Basket making. C. Intercropping. D. Double digging. Blank number 7. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagsasaad ng kahalagahan ng paggamit ng abonong organiko? A. Ang paggamit ng abonong organiko ay nakapagbibigay ng sapat na ani at nakakatulong sa pagpapalago ng mga pananim. B. Dumarami ang mga insekto sa halamanan kung nilalagyan ng abonong organiko ang lupa. Letter C. Tigang ang lupang nilalagyan ng abonong organiko. Letter D. Nakadadagdag
sa gawain ang paggawa ng abonong organiko. Blank number 8. Ano ang basket composting? Letter A. Paraan ng paggawa ng basket na iari sa yantok. B. Paraan ng pagpapabulok ng mga basura sa isang lalagyan na tulad din ng compost pit. Paraan ng paglalagay ng mga halaman sa basket. D. Wala sa nabanggit. Isa sa mga halimbawa ng abonong organiko ay tinatawag na fermented fruit juice. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan dito? A. Ito ay mula sa pinaghalong muscovado, sugar, o kalamay at hinog na mga prutas na hindi maasim. B. Ito ay mula sa mga nabubulok na mga dahon, tirang pagkain at dumi ng mga hayop. C. Ito ay mula sa pinaghalong paminta, asin at isda. D. Lahat ng nabanggit. Blank number 10.